Sa kwento natin ngayong gabi, mapapatanong na naman po tayong lahat kung bakit 2026 na, meron pa rin mga kalalakihan na ganito ang pag-iisip. Diyos ko, meron po tayong isang post na babasahin at kayo magsasabi sa akin kung bastos ba ito. At kailangan ba natin itong i-call out? Sabi po dito, hindi na po natin siya papangalanan, no? Pero isa siyang driver. Nagulat ako sa nagpa-picture sa akin. Sabi niya, si Zyril Manabat daw. Sabi sa kanya, Kuya, picture tayo bago ako bumaba. Tapos sabi niya raw, sure ma'am, wag mo lang ibenta yung picture ko. Itong part na to, the way I see it, parang joke lang naman. Normal naman yung mga ganyang joke sa mga posts ngayon, di ba? Parang yung regular na post kung saan yung sikat, yung nagpa-picture kunwari sa'yo. O ganyan, wala namang issue dyan. Pero eto na, sa dulo ng post, sabi niya, ang laki ng bata na yan. And I'm sure alam niyo na kung ano yung sinasabi niyang malaki. Alam niyo talagang umikot po talaga yung mata ko na parol eyes talaga ako nung nabasa ko to. At bakit kaya may mga tao, eto pa yung mas nakakainis, bakit kaya may mga tao na hindi aware na mali ito at pambabastos to? Bakit okay lang sa kanila? O aware ba sila na pambabastos to pero gusto lang talaga nila mambastos ng kababaihan? Bakit kaya sa kanila, parang wala lang to? Na para bang ikakasikat pa nila or ikakadagdag pa ng astig points nila kung nambastos sila ng babae. Mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayon, no? At marami-rami yung ating i-cover mula sa kwentong ito dahil una po, no? Alam nyo ba na nagkaroon pa ng live reaction si Zyril Manabat dito? Hindi niya alam na meron pala nag-post nito tapos pinakita sa kanya sa isang interview. Ang tanong, pananagutin niya ba to? Ano yung magiging reaction niya? Sana oo, di ba? Pero abangan natin mamaya at tignan natin. Pangalawa, the way I see it, parang driver ng app po itong lalaki kasi sumakay sa kanya itong si Zyril. Ano kaya ang magiging reaksyon ng kung anong app man ito, no, na ginagamit niya? Hindi dapat kasi talaga hinahayaan yung ganito kasi obviously na kung ginawa niya po yan kay Zyril, syempre nasa ugali niya na, no? Or baka gagawin niya sa ibang mga kababaihan. Kung babae ka at makikita mo to, alam mo sa sarili mo na hindi safe sumakay sa isang driver na ganito ang pag-uugali. Medyo may gigil po sa akin, no? So, dapat talaga tayo malinawan dyan sa part na yan. So, hinga po muna tayo ng malalim at inumin na natin yung mga pampababa ng ating presyon. Ano ba yung mga telmisartan, ganyan. Wala po akong maintenance, pero alam ko po yung mga kaedaran ko. Marami ng mga pang-maintenance, no? At umpisahan na natin ang mainit-init na talakayan ngayong gabi kasi nakakainit po talaga siya ng ulo. Alam nyo ha, parang may nakita pa ako na screenshot. Parang may friend siya. Tapos sabi sa kanya, boss, ha. Kahit wag na magbayad. Tapos sumagot siya. Sabihin ko sana paluin ako ng ano niya. Bastos, di ba? Na para bang hindi makikita nung pinost niya yon. Nagsumbong sa Grab. Ayan na, may pa-name drop na ng Grab. Susundan natin yung kwento base doon sa timeline ng pangyayari, no? As it unfolds. Sabi ko nga sa inyo, parang huli na rin si Zyril na makaalam sa nangyayari. Napag-usapan na siya sa social media. Pero may mga posts katulad nito, sabi, at Grab PH, one of your drivers is publicly and openly sexualizing Miss Zyril Manabat. All caps, sabi niya. Do something about this. Hindi nyo pwedeng sabihin na safe ang mga pasahero ninyo, lalo ang mga kababaihan, kung ganito ang ugali ng mga maghahatid sa kanila. And tama siya. Yan din yung reaction ko kanina. At kung ano man ang magiging reaction ng Grab, tatatak po sa mga tao. At magiging refleksyon kung ano yung paniniwala nila, di ba? Sumagot sila. Sabi ng Grab Philippines, thank you for bringing this to our attention. At Grab, we practice zero tolerance for inappropriate contact and other misconduct. Rest assured, we have invited the driver involved as part of our full investigation and are committed to taking this necessary action. Actually, ngayon lang, meron pa nga akong nakitang screenshot na daw. May ganon. X po talaga. At this point, wala pa rin pong alam si Zyril as far as I know ha. So ang aabangan natin is ano yung magiging reaction niya at anong klaseng parusa ang matatanggap nitong driver na to. Mapaparusahan ba siya? Yan ang gusto nating malaman lahat, diba? Zyril reacts. Merong isang video ang inirelease ng News 5 kung saan live malalaman po ni Zyril yung nangyari. Sabi niya agad, suot ko yung kagabi. Kahapon papunta ng taping.
Dito makikita natin na parang ikinukwento sa kanya ng interviewer na ito yung post, tapos yung mga fans mo pinagtatanggol ka. I think ina-assume niya na alam na rin to ni Zyril, pero wala pa siyang alam. Sabi niya, actually, parang hindi lang naman fans, no, lahat naman, especially mga kababaihan, no. Alam ko maraming kababaihan, alam to, na experience nila lahat yan. Yung binabastos-bastos kayo ng mga kalalaki, madami kasi po talaga, di ba? Sumagot si Zyril, hindi raw siya pala phone kasi, ngayon na nakita niya na raw, may gagawin siya dito. Dapat kabahan itong driver. Kung matatandaan natin, hindi lang ito yung first time na ini-issue siya ng ganyan. Miski nung bata pa siya. Ngayon, matanda naman na siya ngayon, di ba? Hindi talaga mawawala ang mga manyak. Sinabi naman ni Zyril na matagal na rin siyang vocal sa ganitong mga klase ng bagay. Kaya bumaboses na rin daw siya. Parte raw ito ng kanyang advokasya. Pero sabi niya, ngayong nakita ko yan, hindi ko yan palalagpasin. Which is honestly, dapat lang. Para hindi na rin umulit yung iba, di ba? Imagine kung gaano kahirap ang buhay ng isang babae. Diyos ko, totoo ito. At hindi mo kailangan maging babae para makita kung gaano kahirap ang buhay para sa kanila. Actually, hindi naman, sa totoo lang hindi naman mahirap maging babae, di ba? Ang nagpapahirap lang sa buhay nila ay ang mga ganitong klase ng lalaki. Di ba? Anyway, nagpatuloy pa po si Zyril sa sinabi niya. Sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. Nag-grab lang siya para magtrabaho. Nagtrabaho ka lang. Nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind. You're just being a decent human being. And you get this in return. And it's not about the piece of clothing. Nakapang-trabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. Sabi niya pa na ang bait-bait niya raw dito sa driver. Nag-tip pa nga ako sa kanya kasi nahiya ako kapag may pinaghihintay akong tao. I hope your family, your mom, your sister, or worst, if you have a daughter, your wife, sana makita nila to at sana makita na ganyan klasik ang tao. I'm not scared naman to express my passion about protecting women. Sabi niya, about protecting victims or voiceless in any gender, in any age. I'll use my platform. So mukhang lumalaban doon sa Zyril. And palakpakan. Kasi hindi lang ito yung first time na ginawa sa kanya to, dati pa, di ba? I hope the platform or the app should do something about this because it's not petty. It's not something na any woman or anyone, not just women, should experience on a daily basis. Also, sobrang nagulat ako kasi papunta lang ako ng trabaho niyan. And imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagtrabaho ka lang, may nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind. You're just being a human. A decent human being. And you'll get this in return. So, and it's not, again, it's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. So, wow. I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba? Parang, sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka na. At such a mundane thing, diba? I mean, it's just going to work, transport, and something like that. Maybe I'll do something about it. I'm sure I'm gonna do something about it. Balik sa Grab. Nakita naman ng mga tao na nagre-respond na ito at ina-acknowledge nila yung concern ng mga tao. Kagaya nito, sabi, maraming salamat Grab. We're genuinely and sincerely hoping that this won't happen to any women. Again, famous or not. We also hope to receive any possible update regarding this matter as we would like to know what necessary actions have been taken. Kung saan sumagot naman ng Grab. Grab Philippines extends its sincerest apology. Mingi sila ng tawad to Miss Zyril Manabat for the unacceptable experience she had with a driver. What was reported is deeply concerning and does not reflect the standards we uphold on the platform. We are already in direct contact with Miss Manabat. Kung ano yung pinag-usapan nila, wala na rin po akong makita. As of now, wala pa pong update si Zyril. Sa mga updates dun sa pangyayari, di ba? Sinabi nila na lahat raw ng kanilang mga driver partners ay nag-undergo ng mandatory safe spaces and anti-harassment training sa Grab Academy. At may mga ilan pa daw accredited na partner organizations na tumutulong sa kanila dito.
at nire-recognize nila na itong insidenteng ito ay nagde-demand daw na i-restate itong mga existing na mga protocol. We are now undertaking a comprehensive review of our driver behavior protocols, including those governing post-trip conduct. Yung mga pagpo-post pag wala na, di ba? And will introduce further safeguards to address any gaps this incident may have exposed. At mariing sinasabi na they will continue holding themselves and their driver partners to that standard. Wala daw exception, emphasizing that everyone who uses its service has the right to feel safe. Dapat lang, show cause order. LTFRB to issue show cause order versus TNVS driver over lewd post about Zyril Manabat. Sabi yan sa isang article po, no? Nung Biyernes ay mag-i-issue raw sila ng show cause order na tinatawag. Sabi nila, bukod po sa pagsususpinde ng TNC or yung Transport Network Company, ang LTFRB ay maglalabas ng show cause order po dito sa driver na to. Sabi yan ni LTFRB board member Greg Puwa sa isang briefing. Sabi nila na na-identify na po natin kung sino yung driver, sino yung operator. We will issue the necessary show cause order. Habang sinusulat po ito, hindi naman na po accessible. Hindi na maaaring makita at mabuksan ang Facebook page nitong nasabing TNVS driver. Siguro nahihiya. Sana nahihiya na rin siya sa ginawa niya or sana natuto siya. Yun naman yung importante. Reaksyon. Samot-sari yung reaksyon po ng mga tao sa kwentong to. Generally, maraming nababastusan po talaga at kumakampi kay Zyril. Pero dahil lahat po talaga ng klase ng tao ay mahanap mo sa internet, meron mga komento na nakaka-trigger po talaga. Tignan natin ha, katulad nito. Sabi niya, asan yung mali siya dyan? Parang joke lang naman ng driver. Siyempre, overwhelmed lang yung driver. Artista nagpa-picture sa kanya. Kung saan sumagot naman yung mga tao ng bobo. And honestly, ito yung scary na parte para sa akin kasi hindi lang siya isa. Marami sila na mga taong hindi nakakakita ng kung anong mali. I'm sure marami sa mga nanonood sa inyo hindi rin makikita yung mali. Siguro yun din yung point natin eh. Kung gaano ito nakaka-apekto sa mga kababaihan. Sa lalaki, maaaring joke lang siya pero may epekto po ito sa mga babae. Actually sobrang bastos na po nito pero parang mild pa nga ito eh. Kumpara sa dami at talamak na ganitong mga klase ng kaso. Kahit sobrang bastos na siya, ang daming mas malalala pa po. Kagaya na lang nung yung mga talagang, yung naabuso na po talaga, no? Tapos yung naabuso pa yung may kasalanan dahil sa pananamit daw o kung ano pang mga rason ng mga taong hindi makita kung anong mali dito. O kagaya nito, may comment na naman na, she can't take a joke? Hala? Na para bang joke lang yung paglaswaan ang isang tao. Pasensya na pero nakakaloka po talaga yung mindset ng ibang mga tao. Kung gusto nyo yung mga ganyang klase ng joke, diba? Bakit hindi yung sarili nyo i-joke nyo? Sarili nyo i-sexualize, no? I-post nyo yung sarili nyo mga picture na naka-ano kayo dyan, diba? Walang pipigil sa inyo, diba? However, on the positive side of things naman, may mga commentary naman na sinasabing, yes, girl! It's never about the clothing. It's about the mindset of a person. At kagaya nito na, sabi niya, see, she wore decent clothes and still some people think that it's all about what you wear. Wala po talaga yan sa damit. Nasa manyak po talaga yan. And of course, may mga comments na kagaya nito na nagsasabing grabe, no? Ina-upload nila tong si Zyril na yung statement ni Zyril, very brave. Sa totoo lang, wala naman kasi talaga siyang magagawa. Nandyan na lahat ng mga taong yan eh. Lagi siyang binubuisit, diba? Wala siyang choice kundi lumaban. Hindi lang para sa personal niyang dignidad, kung hindi para sa lahat ng kababaihang araw-araw lumalaban sa ganitong klase ng kalalakihan. At let me tell you, araw-araw po talagang merong ganito, diba? Ako hindi ako matagal nagtrabaho sa opisina, pero sa sobrang liit ng oras na ginugol ko po sa office, obviously, dito po ako nagtatrabaho sa aking bahay. Ang dami kong nakitang natanggal dahil ni-report sila sa HR dahil sa mga ganitong klase ng bagay. Ang dami po talaga, Diyos ko, kondena. Maraming mga malalaking pangalan at organisasyon ang naglabas rin ng kanilang mga statements tungkol sa kasong ito. Kagaya na lang ni Senator Risa Hontiveros sa isang pahayag niya noong Huwebes, April 9, kinondena ni Senator Hontiveros ang naturang pambabastos sa aktres. Sabi niya, mariin nating kinokondena ang pambabastos kay Zyril Manabat. Sa ilalim daw ng bawal bastos law, bawal ang anumang sexual harassment. So, meron siyang nalabag na batas. Pribado man daw, sa kalsada, sa loob ng sasakyan, kahit online, malinaw na paglabag ito sa batas. Sabi niya,
The driver may be specifically held liable for gender-based online sexual harassment. So, ayan, may grounds, which is punishable by imprisonment or fines under the Safe Spaces Act. May pananagutan din ang mga driver ng TNVS at PUV na panatilihing ligtas ang kanilang mga pasahero at umaksyon kapag may nang aabuso. Binanggit din ni Senator Hontiveros ang ilang babaeng personalidad na nakaranas ng pambabastos. Ito, alam natin itong mga kwentong to, no? Sila Ann Curtis, Angel Aquino, at Queen Hera. Huwag tayong manahimik o magbulag-bulagan sa harassment tulad nito. Respect is the bare minimum and should be non-negotiable. Of course, nagsalita rin. Yung isa sa mga magsasalita talaga laban dito is yung Gabriela. Nanindigan po si House Assistant Minority Leader at Gabriela, Women's Party Representative na si Sara Elago, na maparusahan itong TNVS driver na nambastos kay Zyril. Sa kanilang inilabas na official statement sa Facebook, sabi niya na kinokondena namin sa Gabriela Women's Party ang asal ng isang TNVS driver na nagpakalat ng litrato at nagbitiw ng malaswang komento laban sa aktres na si Zyril Manabat. Hindi kailanman katanggap-tanggap na gawing katatawanan o content ang pambabastos sa kababaihan. Ang insidenteng ito ay malinaw na halimbawa ng laganap na kultura ng pambabastos at sexual harassment. Kultura, yun salita, diba? Na patuloy na nararanasan ng kababaihan kahit sa simpleng pagpasok sa trabaho. Sabi niya pa, dapat ay siguraduhin na lahat ng ride-hailing platforms na ligtas sa mga pasahero at palawigin ang sensitivity training at anti-sexual harassment seminars sa mga driver, which is nasagot naman na ng Grab yan kanina. Dapat tiyakin na may agarang aksyon laban sa mga driver na lumalabag sa karapatan at dignidad ng kababaihan. Ilan lang naman po sa mga komento ng mga sikat, organizations at mga nasa kapangyarihan. No? Ang dami pa po nila. Kung meron mang isang bagay na malinaw po sa insidenteng ito kay Zyril Manabat, ito po yun, no? Na 2026 na. Update din po tayo ng mga software natin. At sa panahon ngayon, wala na pong lugar yung pambabastos eh. Ang dami na natin problema para idagdag pa to. Diba? Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hindi na dapat pinagtatawanan, hindi na dapat minamaliit, at lalong hindi na dapat tinotolerate. Basic ang respeto noon pa man hanggang ngayon. Hindi bastos ang katawan ng tao at hindi rin lalo bastos ang katawan ng kababaihan. Sa bawat biro po na may halong bastos, sa bawat comment natin na okay lang yan, joke lang naman yan eh. Doon na nagsisimula yung kultura ng pananahimik, ng hinahayaan mo. Yung culture na gano'n. At kapag nanahimik tayo, mas lalo lang siyang uulit eh. Paulit-ulit. Isang cycle na hindi natatapos. Kaya mahalaga na dinidiscuss natin to kagaya dito sa channel natin, at mahalaga na kayong mga manonood makapag-software update at bumoses din sa mga ganitong klase ng issue. Hindi lang para kay Zyril, kung hindi para sa lahat ng kababaihan na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Ulitin ko, araw-araw. Dahil minsan, ang simpleng pagsasalita, yung simpleng pagko-call out po natin, yun po talaga yung hakbang para maputol itong cycle na sinasabi ko. Respect. Hindi na po yan kailangang hingin. Kailangan by default ibinibigay natin sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan, katulad ng mga kababaihan at iba pang mga minor groups. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa mga kwento na katulad nito. Marami po tayong mga stories dyan. Bisita lang kayo sa aking channel. Pero may tanong muna ako sa inyo. Anong mga klase ng mga pambabastos po sa mga kababaihan ang nasilayan nyo na? Trigger warning. At ano ba dapat ang nararapat gawin sa mga lalaking kagaya ng driver na ito? Comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.